mga salita niya. Kung ano bang panahon na kinabubuhayan natin. Importante yun eh. At kahit wala kang kalendaryo, pero meron ka namang revelasyon o meron kang tinatawag na orasan, walang iba kasi ang orasan natin yung ay Israel eh. Hindi naman tayo tumitingin sa literal na kalendaryo o orasan dahil ang ibibigay lang sa atin diyan ay yung yung panahon. Pero yung kaganapan, makikita mo yan sa bayang Israel na nagpapatunay katuparan ng mga bagay-bagay na nasusulat na dahil pag nakita natin yan, nariwa na nga, sabi, di ba? Ibig sabihin, nasa mga pintuan na nga, no? At tumutok-tok na nga ang Panginoon at kukunin na ang kasintahan at ibabaling ang kanyang puso sa bayang nagmatigas. At hindi lang yan, kasi sa Gentiles, marami ding nagmatigas, no? Lalo sa mga nakarinig ng salita. Ang daming nagmatigas talaga, Brother Johnson, sa end time. Sa end time pa lang. Kaya hindi marami ang mararapture. Yun lamang magbubukas ng kanilang mga puso. Ano yung Kenneth? Bubuksan ko ulit. Lalagay ko na. Mahirap na mangmang eh. Pero pamangma sa teknolohiya, kailangan ka paano nakakasabay ka no, Kenneth? Para pag open lang eh. So, yan, mga kapatid. So, dito lang, nabuksan ko lang yung huling talata na may kaugnayan sa binanggit ni Brother Johnson kanina. Yung sa Matthew chapter 3, sabi dito, and now, chapter 3, verse 10 to 12, nabasahin ko lang muna. And now also the axe is laid upon the root of the trees. Handa na yung judgment, ano? Doon sa ugat mismo, tatama eh. But he that cometh after me is mightier than I. Si Kristo po yun. Whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Spirit and with fire. Yeah, Holy Ghost ang ginamit. Kaya nga, terminolohiya pa lang kailangan mapagbantay po tayo, mga anak. Kaya nga, ang mensahe natin, inaabot na 2 oras, 3 oras. Yung kay Johnson, tsaka yung sa akin, magkasama na yan. Ganong katagal. Dahil, kailangan natin mamalansya na eh. Hindi na yung paulit-ulit na mensahe na pinanggalingan natin. Whose pan is in his hand. May pamaypay sa kamay ni Kristo. Hindi naman tag-init yan eh. Na magpapaypay siya mga kapatid eh. Ibig sabihin, ito may sinisimbola nitong pamaypay. So may simbolo po ito sa mensahe. Nasa kamay ni Kristo ang mga mensahero, ang mga nagdadala ng mensahe ay nasa kamay ni Kristo. Tama? Yes, say amen? Nasa pangangalaga niya, nasa autoridad niya kung ano sasalitain nila. Na kay Kristo yun. Tama? Kaya nga sinasabi dito, whose pan, yung pamaypay na yon ay nasa kamay ni Kristo. And He will thoroughly purge His floor. Yung threshing floor, lilinisin niya ni Kristo, walang iba kundi ang iglesia, no? Yan ang threshing floor. And gather his wheat into the garner, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. So, pag binabanggit po yung salitang pamaypay, mga anak, mga kapatid, ay ibig sabihin lang nito, na gagamitin sa huling araw yung hangin
naturo at aral ng isang tao o isang mangangaral ay magsisilbing pamaypay para iliparin o ipadpad sa threshing ground o threshing floor yung tao na yan na hindi karapat-dapat. So, yun ang purpose nun, ano? Kaya nga, ang instruction ng Panginoon lagi, magbantay nga kayo, Brother Johnson, di ba? Laging ganun no? Ibig sabihin, aware, gising tayo sa mga bagay na spiritual. Maring napapagod tayo sa mga trabaho. Okay, magpahinga tayo. Matulog. Pero pagdating sa spiritual, sabi nga ni Brother Johnson kanina, kailangan ay ibinabalik mo yung kondisyon mo. Dahil nga, ang Panginoon ay nasa harapan mo na tama? Ibinabalik natin yung kondisyon. Maaaring sa sandali naghanap buhay tayo, may ginawa tayong kung ano, na nakalimot tayo. Kaya kahapon, isipin mo, isang linggo akong nagbubulay-bulay. At sabi ko, wala na akong alalahanin dahil may mensahe na binuksan ng Panginoon. Sabi ko, napakaklaro, napakalinaw. Pero dahil sa masalimuot, mga kapatid, nangyari na minsan kahapon, na-invite kami sa birthday ng aking bali apo sa tuhod na So, doon parang nabaling yung kaisipan ko. Parang nawala, yung bang isang linggo kong pinagbulay-bulay sa may iksing oras Sabi ko, ano ba yung may mensahe ko? Parang nawala. Kaya nga, parang parang natuloy raw ako. Kagabi, nagkaroon ako ng panaginip. Eto na, umatake nga yung kaaway, Kasi sa loob ng bahay, merong umiikot-ikot na gano'n. Mukhang parang demonyo na sinasaway ni Esther at isa pa. Tapos, pinahihirapan ako. Ginawa ko naman, dahil biglaan nga, ginawa ko, sasakmalin ko siyang gano'n. Hindi mahawak-hawakan ginawa ko, sinipa ko. Hindi pa rin tumitigil. Nakahawakan ko ng gano'n. Sabi ko, kailangan mahawakan kita para hindi na kita mabitawan, sabi ko. Saka ako i-review. Meron madulas talaga. Hanggang sa ni-review ko lang siya. Sa pangalan, Yahushua, ang ginamit ko. Napakinggan ni Levi, buo Inuulit niya ni Levi yung sinabi ko. In Yahshua's name, tama ba, Levi? Oo. Yun. Si Levi, nabuo niya yung salita ko. Pero ako, tulog ako nanaginip ako Nabuo niya. Ibig sabihin, nagsasalita ako So, yun. Tapos nun, talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi diablo yan papahirapan ka bangungot yan Yung bang panaginip na parang may kaaway ka, bangungot yun Pero salamat sa Panginoon kasi talagang nagawa ko na kinaya ko na lumaban kahit natutulog. Nagagawa ko ng lumaban sa kaaway kahit natutulog. Mahirap yun, di ba? Kasi kapag ganyang umatake ang kaaway, binangungot ka, patay, todas, hindi mo alam ang gagawin mo. Maraming beses nangyari sa akin yan. Naulit na naman kahapon. Sabi ko, siguro ganun nga, na mahirap talaga yung minsan na babaling tayo at gusto natin magpahinga. Kaya, yun lang ang ginatutuwa ko dahil yung lakas na binigay sa atin ng Panginoon para labanan ng kaaway ay sabihin natin na mayroon talagang power may kapangyarihan doon na kayang palayasin ng diablo kahit anong lakas niya, mga anak. Kahit anong gawin niyang yung nasa kalagayan ka na parang hirap na hirap ka na, hindi mo alam ang gagawin mo, pero
ay nagagawa mo pang labanan, ano? Sabi si Amen? Nagagawa mo pang labanan. Dahil makapangyarihan po ang Panginoon na pinaglilingkuran natin, ano? Yan nga lang na sinasabi po doon na mas dakila siya, no? Kesa sa kanya na nasa sanlibutan. Yun po yung diablo na nanggugulo po sa buhay po natin. So, kagaya nito, itong binabasa ko kanina, walang guguluhin ng kaaway kundi yung loob din ng end time, ano? Yung loob ng mensahe. Kasi, yung sa labas sa kanya na yun Tama. Depende na lang sa kanila mapagtatagumpayan pagdating sa Great Tribulation period. Dahil merong Abaddon na magsasala. Kaya nga yan, nagpapaulit-ulit kami yan. Salamat, Brother Johnson. Dahil nagtama yung ating paningin dito. At mahirap pagtamain talaga kaisipan ng tao. Sa lahat, mahirap pagtamain. Sa 100 manggagawa o 1,000 manggagawa, ang magtatama lang dyan, maaaring 2, 3, 4 lang Pero hindi marami. Kaya nga ang tinitignan natin dito, yung na sinasabi natin, kailangan kilala ng mga tao kung sino yung pundasyon ng pananampalataya. Whether minor or major, kailangan ma-recognize. Pag na-recognize na walang gulong mangyayari sa simbahan Kasi kapag lahat nagparunungan, problema yon. Malaking problema sa simbahan yon. Yan na lang Antichrist na yan na dumating O nagdatingan sa panahon ni Juan, sa panahon ni Kristo. Nandun na yung Antichrist Kapag hindi mo na itama yung nakita ni Juan, lalabas talaga, bulaan ka There are 5 kings. There are 7 kings. 5 are fallen. 1 is at yung isa naman and the other is yet to come. Pag hindi mo na ilagay sa order yan, magkakaproblema ka. Dilihis ang turo mo. Doon lang ako Kailangan yung kilala natin ang ministry natin. Kung ano ang pagkatawag. At kailangan tansyado mo kung ano yung mensaheng reveal sa'yo ng Panginoon. Baka naman, sabi nga, huwag tayong lalabis sa mga nasusulat na, di ba? At kapag gano'n na naging attitude natin, magkakaroon ng unity, harmony sa gawain ng Panginoon. Iiwasan yung pumaypay. Kasi magduduktong-duktong ang mensahe. Tama? Kasi ang napansin ko sa end time ang bawat isa nagtatanim ng pamaypay Nakita nyo ba yun? Naglalagay ng pamaypay dahil labang sa pilit pantayan yung mga yung mga major ministers. Kapag gano'n ang attitude ng tao, hindi mo maisettle. Tama, Brother Johnson? Walang maisettle, magra-rapture lang at hahatulan ng Panginoon si Israel. Maging yung spiritual Israel, hahatulan ng Panginoon. Tama. Pero yung kasintahan na naging karapat-dapat, nagpakumbaba, nagbantay, nag-ingat ng kanyang buhay, minahal ang salita ng Diyos. Diyan ang kwalipikado. Dahil ang tinitignan ng Panginoon yung pagpapakumbaba ng isang tao
Dahil sa pagpapakumbaba, doon maisisettle ang lahat ng bagay. Yun ang una eh. Pakakalmahin ka muna ng Panginoon, yung sarili mo, yung kaisipan mo. Imomolde ka muna sa tamang kondisyon na karapat dapat ka ng makatanggap ng mga mensahe. Base sa salita na simpleng kaparaanan. Di ba, Brother Johnson, basahin mo lang ang Biblia eh. Nabukas ang puso mo, ang isipan mo. Na walang kahit anong interpretasyon. Hintayin mo ang Panginoon na maglahad sa'yo. Pag binasa mo ang Biblia, napakalinaw. Sa simpleng kaparaanan, maiintindihan mo siya. Dahil ito po ang karanasan ko, mga anak, mga kapatid. Hindi ako namihasa sa pagiging quotationer dahil hindi nga maganda ang dating eh sa end time eh. So sinubo kong maging quotationer, pero bakit ganon? Iba yung nakita ko sa nakita ng mga quotationer dahil tila lihis ang karamihan, samantalang napakasimple kapag ka bumalik ka sa banal na kasulatan. Napakalinaw eh. Lalo't pakipot ng pakipot, sabi ko nga, ang pagpapahayag ng Panginoon dito po sa daigdig ng pananampalataya. Pakipot ng pakipot, palalim ng palalim, unti-unti nagsasalita ang Panginoon ng lalong lumalabo sa mga hindi nakikinig. Pero doon sa mga nakikinig at nagbabantay, lalong pinasisimplehan ng Panginoon. Nakita niyo ba yun? Lalo niyang pinasisimplehan para madali mong maunawaan. Pero sa daigdig, mga kapatid, ng mga nagmamatigas at naghihilaan hanggang ngayon, wala pong may sisettle, mga kamanggagawa ko. Mabuti pa, lumakad kayo. Magsarili muna kayo at dumalangin sa Panginoon. Kasi, hindi na ba kayo nagsasawa na magkakasama kayo? Buwan at taon, na hanggang ngayon, iba-iba pa rin ang laman ng kaisipan ninyo. Gayong pinapasimple ng Panginoon ang salita niya. Sabi ng Panginoon, darating ang mga panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo sa malalalim na kaparaanan, kundi sa mga malilinaw na pananalita. Ibig sabihin, maintindihan mo na agad? Sabi sa amen. Basta tawang attitude, pag hindi ka sigurado, itikong mo yung bibig mo. Ngayon, pag may duda ka, i-search mo muna. Pag sigurado ka, saka mo ibuka ang bibig mo. Baka hindi lang ang message ang nagsisilbing pamaypay. Baka pati ikaw na nagagamit na pamaypay, sa kapwa mo. Di ba? Ayun ang iiwasan natin. Na magamit tayo na pamaypay kapag hindi po tayo nag-iingat. So, simple lang ang kaparaanan ng Panginoon. Manalangin tayo sandali, mga anak, mga kapatid. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat. Minsan pa nagpapasalamat kami sa panahong ito na binigay mo, na kami malaya at mapayapa, Panginoon, na patuloy nasa iyong banal na harapan upang kami, Panginoon, ay magbahagi na ng iyong mga salita, sapagkat kami nakakamalas, Panginoon, na malapit mo ng pagbabalik at kailangan namin magpakumbaba sa harapan mo, sapagkat sa gayong bagay ay inahayaan ka namin na ikaw po ang kumilos sa aming mga buhay, sapagkat ikaw lamang ang tanging may magagawa, Panginoon. Ipaalam mo, ipakita mo, pagliwanagin mo ang aming mga landas, Panginoon, ang aming pagkakaunawa
sapagkat ito ang kaparaanan ng paglilinis ng aming mga ilawan, sapagkat sa patuloy naming paglakad ay patuloy ang paglilinis, patuloy, Panginoon, ang pag-aaral hanggang sa dumating ang kasakdalan sa aming mga buhay, at ang pagbabantay ay magiging sinliwanag o mas maliwanag pa sa sikat ng araw, Panginoon. Kaya gabayan mo po kami sa araw-araw at sa araw nito, Panginoon. Minsan pa sa pangalan ni Yahushua, ang aming Mesaya. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Amen. So, say amen? So, tapos na. Uwian na eh. Gusto niyo pa ba magsalita ako? Pagsiin ko lang. Kasi hindi naman natutupad yung usapan, sabi ko nga. Unang-una, may mga panahon talaga na napapagod, at hindi kinakaya, mga kapatid. So, ganun tayo. Ano lang natin sa Panginoon. Kung pero wag na naman natin pasobrahan, dahil iksiyan ko lang yung message eh. So ito, mga kapatid, Matthew chapter 13, verse, gusto ko lang ipagdiinan ito. At sana iwag tayong ma-misinterpret sa bagay na ito, no? Kasi kapag bumabanggit ka ng tao, bumabanggit ka ng minister, karamihan nami-misinterpret na para baga tayo mga panatiko no? So say amen? Dapat maintindihan din ng mga tao maging ang mga yung sabihin natin yung mga ngaral sa panahong ito, pag sila ay nagbasa ng mga kasulatan, ginagamit din naman nila yung mga pangalan kung sino ang sumulat. Tama? Hindi naman ibig sabihin dahil ginamit nila yung pangalan ni Pablo, ginamit yung pangalan ni Peter, hindi naman ibig sabihin panatiko sila kay Peter at panatiko sila kay Pablo. Tama? So, ang ibig sabihin ko lang, mga kapatid, kung sino man yung sumulat niyan, sino naman nangaral niyan, importante, bumalik tayo sa kasulatan. Tama? Kasulatan pa rin, mga kapatid, mga anak, ang magiging basihan natin. At sabi ko nga, pakipot ng pakipot hanggang sa ang tao ay wala nang maunawaan. Pero sa mga nag-iintay sa Panginoon, bagamat makipot, palinaw ng palinaw ng palinaw. Shall we say amen? Palinaw ng palinaw, mga anak, mga kapatid, pasimple ng pasimple ang banal na kasulatan. Yung mga kaganapan nga sa Israel parang umiiwas na rin ako masyado kasi paulit-ulit na lang natin minimensahe, di ba? Pero kailangan din may remind sa atin. Lahat, maski ang mga parable, ito ang basihan, mga kapatid, ng ating pag-iintay sa Panginoon. Yung parable na yan, first parable, second, third, fourth, fifth, seventh, ay noon hanggang 7th lang Ngayon natuklasan natin meron palang 8 parable. Sige, basahin ko lang sandali dahil dito tayo tututok, mga anak. Chapter 13 verse 52. Then said he unto them, so 51 muna. Jesus said unto them, Have ye understood all these things? Nagtanong siya sa kanyang mga alagad, naintindihan ba ninyo ang lahat ng mga bagay na ito? Ano yung tinatanong niya? Yung patungkol sa mga parables, They say unto him, Yea, Lord. Opo, Panginoon, naunawaan namin. Ibig sabihin, pinagpahayagan sila directly ng ating Panginoon Diyos. Tama? Then, itinuloy ng Panginoon, Then said he unto them, Therefore, every scribe, pag sinabing every, hindi lang isa yan, di ba? Marami sila, tama? Kasi every, tama po? Every scribe, which is instructed into the kingdom of heaven,
is like unto a man that is an householder. So magsisimula pala ito, itong pagkilala sa mga iskribo ng Panginoon Diyos na inutusan sa kaharian ng langit. Magsisimula pala ito sa kaharian ng langit. Ayun, diretso ko na. Dito yun. Pag sinabi natin kaharian ng langit, dito po yun. Sa throne of mercy. Shall we say amen? Bakit tinawag na kaharian ng langit? Sapagkat tayo'y pinaghaharian ng langit. Tama. Ang Panginoon, ang kanyang banal na Espiritu ay nananahan sa ating mga puso. Ibig sabihin, sa Book of Acts ay binabaan sila at pinanahanan ng banal na Espiritu na ipinangako hindi lang sa kanila kundi maging doon sa mga malalayo. Tama? Sino yung nasa malayo? Tayo yun. Tama? Yung Espiritu na yun na magsiselyo sa bawat isa sa atin ay pananahan at titira. So, sinabi ko yung salitang magsiselyo, ibig sabihin, hindi na po mananahan yan at pagkatapos aalis. Hindi na po. Selyado. Ibig sabihin, habang panahon na yun, mananatili na sa iyo yun. Tama? Shall we say amen? So, sinong iskribo ang nagpahayag nito? Walang iba. Si John, kung di ako nagkamali, Eternal Security is John Calvin. Banggitin ko yung pangalan. Kasi nabanggit tayo ng scribes. So, ay bahagi yan ng mga iskribo, mga inutusan ng Panginoon para magpahayag ng mga kayamanan ng kaharian, mga kapatid. Every scribe which is instructed, sila ay tinuruan ng Panginoon, inutusan. Unto the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder. Isang tao which bringeth forth out of his treasure things new and old. Pero binanggit kanina yung every. Ibig sabihin marami sila. Tama? Dahil ang mangyayari nito, mga kapatid, ang bawat, sabihin na natin, bawat major scribes ay may kanya-kanya silang panahong kinabubuhayan. Di ba? Tama? Halimbawa, yung mga lumang tipan, mga iskribo sila, mga tagasulat. Tama? Taga-announce. Ayan. Hindi lang kailangan maging tagasulat. Kailangan taga-announce ka rin ng salita, ng kataas-taasan. Kaya sa panahon natin ngayon, di ba? Ang panahon natin ngayon, hindi naman kailangang sumulat ka ng manuscript para ipahayag sa mga tao yung kung anong mayroon sa huling panahong ito. Dahil lalo na tayo, nabubuhay tayo sa digital, pwede ka namang sabihin natin kumote, di ba? At tawag dito, quote and copy paste. At pagkatapos may konti kang paliwanag dyan, mga kapatid. Pwede ka ring mabilang sa iskribo kapag ito'y nakasanayan mo. Tama? At nilalakipan mo na mga mensaheng napapanahon. Tama? Kasi kung dati pa rin yan, repetition na lang yan Tama? Sabi sa amen? So, may iskribo sa lumang panahon at may iskribong sa bagong panahon at sa modernong panahon. May kanya-kanya silang mga kaparaanan, but still scribes pa rin. Sila po yung mga
ginagamit ng Panginoon para may announce ang mga salita ng Diyos, mga kapatid. At sabi pa dito, ang kanilang dalang yung kanilang inilalabas na galing po doon sa baol, which bringing forth out of his treasure things new and old. Bago. Nauna yung bago, no? Yung new revelation. Yung lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng pahayag. Bago ito sapagkat pansinin mo na ang mga fundamental churches iingat na ingat sa bagay na ito. Dahil ang magdagdag ay dadagdagan ng salot at ang magbabawas ay babawasan sa aklat ng buhay. Di ba? Ngayon, kapag ang isang sabihin natin inutusan ng Panginoon ay hindi nakakatiyak sa kanyang aral, sa kanyang turo, hindi ba malagim yung kasasapitan ng tao? Nakakatakot di ba? Maliban na mag-iingat ka sa sarili mo. Oy, ako'y evangelista lang. Tama na yan. Hindi naman kailangan akong mag-interpret yan at lumalim pa yan Kasi ito lang yung binigay sa akin Ako'y pastor na tagapangalaga, tagapangasiwa, magpakain ng pakaing na napapanahon sa aking mga inaalagaan. Ako'y guro. Halimbawa, kung ikaw ay teacher, ay meron kang kaparaanan ng pagtuturo. Pero hindi ka magiging malabis kung ano ang meron doon sa pundasyon dahil magkakaroon ng problema ang simbahan. Kaya nga nangyayari na nga ngayon, mga kapatid, ang daming sumubok pero walang naisettle. Kaya napakahalaga na kilalanin muna yung pagkatawag natin. Nasa gayon ay hindi po tayo natitison. Kung hindi tayo sigurado, pag-aralan pa. Ngayon, kung hindi para sa'yo, meron namang pundasyon. Apostles and prophets. Unang-una, apostoles. Dahil yan ang totoong perfection. Apostles and prophets, plural. So yun, yung new and old na yan, mga kapatid, na mga mensahe ay yung mga sinauna na. Yung nabanggit ko nga dyan, yung original sin, alam ng mga Hudyo yan hindi kami anak sa pangangalo niya. Alam nila yan. Agree sila doon. Tama? Na merong hindi magandang nangyari sa halaman ng Eden, mga kapatid. So, yun po ang luma. At sa panahon na yan, baptism in Jesus Christ's name, hindi po Father, Son, and Holy Spirit, kundi baptism in the name of our Redeemer. Paano naman yung name of the Father? Sabi ni Kristo, I have come in my Father's name. They have the same name. Tama po. Kaya yung bagay na yan, kailangang aralin. Sapagkat, bagaman sa atin ay hindi na yan bago, pero masasabi natin bago sa mga baguang nakakapakinig ng bagay na yan. I have come in my Father's name. Naparito siya, dala niya ang pangalan ng kanyang Ama. Kaya nga ang salitang ang pagpupuring hallelujah, hallelujah ay isang banal na pagpupuri yan.
Ibig sabihin, ang pinupuri mo, hindi lang yung Ama, pati si Kristo na iyong Redeemer. Tama ba? Sabi sa Amen? Hindi naman ibig sabihin sumasamba ka sa dalawang Diyos. Isa lang po yung Ama. Sasambahin mo siya bilang tagapagligtas. Revelation chapter 5 yan. At si Kristo naman, sasambahin mo bilang tagapagligtas. Revelation chapter 5. Chapter 4 and 5, sabihin na natin, ano? Yan. So yun, yung tamang pagsamba, mga kapatid. Hindi naman pwedeng baliwalayin si Kristo eh. Tama? Kasi kung wala si Kristo, hindi tayo natubos. Walang tumalima sa Ama. Walang nagbuwis ng kanyang banal ng dugo. Tama? Ha? Pero hindi naman natin sinasabing may 2 o 3 Diyos. Iisa lamang po. Walang iba yun. Lumikha ng langit at ng lupa. Yung siyang noon. Bago pa lamang itatag ang lahat ng mga bagay. Siya yun, mga kapatid. His name is Yah. At yung kanyang Redeemer na kanyang isinugo, na nagpakilala sa kanyang pangalan, sa kanyang kapangyarihan, at sa kanyang mga salita. Di ba? Sabi ni Kristo, I have come in my Father's name, and ye receive me not. So, yan ang problema ngayon kay Israel. Nagmatigas sila. So, ano yung mga bago? Nasa Book of Revelation eh. Kagaya ng 7 church ages. Yun po yung grace to the Gentiles, 7 seals, yung pagkakautos kay John. Tama. Nandoon eh, Brother Johnson, di ba? You must prophesy again. Ba si John pala, inutusan. Huwag natin isipin na, hindi ibang John yan. Si John nga po yung inutusan eh. You must prophesy again. Tama ba yun? Kasi kapag nire-reject natin ang nasusulat, magkakasala tayo sa Panginoon, mga kapatid ko. Baguhin natin yung mindset natin. Huwag tayong panatiko para makaintindi tayo. Malapit nang dumating ang Panginoon. Kasi kapag panatiko tayo, masasarahan ka ng kapahayagan. Miski ang propeta mismo inutusan tayo, bumalik tayo sa banal na aklat. Tama po? Yung message ng 7 thunders, darating po yun. Yung half-hour silence, hindi na magsa-silence yan sa bride. Mapapakinggan nila yung mensahe sa kapanahunan nila. Pero yan ay silence sa foolish virgins. Dahil wala silang maintindihan eh. Akala nila, revival. Tanungin mo, sa Book of Revelation, walang alam yan. Hindi pala yan ang mapalad. Dahil ang mapalad ay yung, sabi nga doon ang bumabasa at nakikinig. Kaya huwag niyo sasarhan ang mga tenga ninyo. Pag sinasabi niyang, you must prophesy again. Sino yan? Si Juan yan. Yung sumulat ng epistle at sumulat ng gospel. Si Juan, iisa po yan. Hindi niya nagawa sa kapanahunan niya ang mangaral sa bawat hari, sa bawat mga tao, sa bawat bansa. Dahil maiksi na lang yung panahon niya nung makita niya at maisulat ang aklat ng pahayag. Maiksi na lang panahon niya. Hindi niya nagawa. Doon siya nanatili. Sa Turkey. Bilang kahalil ni Paul na namatay. At siya humalili bilang apostoles, mga kapatid. Major apostol sa kapanahunan niya. Nag-iisa na lang siya noon. Kaya huwag natin sabihin walang major apostol. Meron. Kung paano major apostol si
si Pedro sa mga Israelita, merong major apostle sa Gentiles, si Pablo yun, then humalili po si Juan. At siya ang magbubukas ng half-hour silence. Dala ang bagong mensahe, sariwang mensahe, yung message of the message of the thunders. Naintindihan natin, mga anak? Nakasulat, di ba? You must prophesy again. Tama? Ano pa ang sabi? John chapter 21, verse 22. Si Kristo po nagsasabi niya, na? Hindi si Pedro, hindi si Pablo. Anong sabi ni Kristo? Ang sagot niya kay Pedro, if I will, that he tarry until I come, what is that to you? Kung gusto ko, mananatili siya hanggang sa pagbabalik ko. Ibig sabihin lang, the same anointing, the same spirit of John in the end time. Kaya nga, bakit nagamit ng isang mangangaral na titulo sa kanyang aklat yung salitang scribe? Tapos, amen? Ano yan? Yung ba'y nananaginip? O may pahayag? Baka naman may pahayag. Tama? Tapos, amen? Every scribe which is instructed into the kingdom of heaven is likened unto a man that is an householder which bringeth forth out of his treasure things new and old. Nauna yung new bagong kapahayagan. Yung pagdating ni Juan, ano yung bago yan Yung si Juan pala manghuhulang muli. Ano yan? Bago yan Tama? Saan galing yan? Di doon sa silence. Pumunta ka sa denominational churches. Kung alam nila na si Juan ay magbabalik, wala silang alam dyan. Pero pag sinabi mong darating si Elijah, pag sinabi mong darating si Moises, alam nila yan. Tama? Pero pag sinabi mong si Juan magbabalik, pero hindi yung literal one, kundi yung spirit, the same anointing of John ang siyang magbabalik. Ang hirap tanggapin ng mga tao. Sabi sa amen? Ang hirap tanggapin. Pero may 2 talata sa Biblia na nagpapatotoo. Tama. If I will that he tarry until I come, what is that to you? O paano mabubuksan ang aklat ng pahayag kung walang kakain yan? Tama? Si Juan po ang kumain. Shall we say amen? Sabi nila, wala palang kinakain. Paano mangangaral ang tao kung walang kinain? Sige nga. Miski yung maliit na manggagawa ng Diyos, hindi pwede sabihin mo, ay, walang kinain yan. Tama. Kumain yan. Dahil sa panahon ni Brother Branham, first seal, second seal, third seal, fourth seal, fifth seal, sixth seal, isinubo niya yon, ipinakain niya sa iglesia. Tama. So may kinain? May kinain Kasi hindi ka pwedeng mangaral kung wala kang kinain. Lalo na't nabubuhay ka sa panahong ito ng mga selyo. Tama? Pagpapahayag ng selyo. Ang hindi pa lang nakakain at ipinapakain ay yung 7th seal. Tama? Kasi sikreto nga half-hour silence sino magbubukas niyan? Tama?
Sino ba yung nakakita? Di si Juan. Tama? The first bang of thunder. Sino yung kasunod? Yung another 6 thunders. Tama? Amen? Sila ay maisasama bilang mga iskribo sa kanilang pagpapahayag ng pagtatapos ng pagtatapos ng biyaya sa mga hintil. Diba sabi doon, but in the days of the voice of the seventh angel, yung seventh angel na yan, na may dalang mensahe ng 7 kulog, sabi doon, when he shall begin to sound the mystery of God to the Gentiles, dire-diretso ko na, pinagduduktong ko na mga kapatid, para maintindihan natin, the grace age to the Gentile should be finished. Should be ang ginamit, Johnson. Matatapos. So pag matatapos, wala na sa atin. Nakinino na? Naka-Israel na. Tama? Shall we say amen? Naka-Israel lang biyaya. So, sino ang lilitaw? Another scribe na naman. Tama? Sino yan? Moses and Elijah. Revelation chapter 11. I will give power unto my 2 witnesses, and they shall prophesy for 42 months, clothed in sackcloth. Tama? Moses and Elijah. Ngayon, sino inutusan para sumukat ng templo? Si Moses ba o si Elijah? Gentile ang ginamit. Sino yan? Yung end time John. Tama? Pwede namang total nandiyan na si Moses. Tama? Total nandiyan si Elijah. Ba't hindi na utusan? Nasusukat. Bakit si John pa? Nakararating lang. Shall we say amen? Si Juan ang susukat. Dahil ang purpose ni Juan magpatotoo sa hintil. Tama? Hindi kay Israel. Tama? Dahil ang kausap ni John dito, yung 2 propeta lang. Susukatin niya, titignan niya, babantayan niya, obserbahan niya kung tama na ba. Tama na ba ang alay, Brother Johnson? Tama na ba yung, okay na ba yung templo? Ayon ba sa sukat ni Ezekiel? Andyan na ba yung mga pare? Andyan na ba yung Urim and Tumim? Yung ilawan, andyan na ba? Andyan na ba ang mga spiritual Jews? Ready na ba sila? Kasi yung mga political Jew, ito yung kawawa, Brother Johnson. Tingnan mo, yung spiritual Jew at saka yung political Jew nag-aaway ngayon. Yung mga religious Jew, hinihigpitan ng mga political Jews ngayon . Nakita niya ba yung pinost ko? Hinahataw sila . Kasi wala silang revelasyon. Tama? Nag-iintay sila sa kanilang hinihintay na hindi nila alam kung sino yung iniintay nila. Tama? Ganyan ngayon sa end time. Nag-iintay sila ng walang katiyakan. Nag-iintay ng kulog, nag-iintay ng Kristo na walang paghahanda . Dapat may paghahanda. Huwag tayong masanay na pagpilitan yung mga self-interpretation natin kasi kitang-kitang mali yan . There are 5 kings. There are 7 kings. Sorry. 5 are fallen. 1 is, and the other is yet to come. So, 7 lang yon. 5 are fallen.
Dahil sa harapan ni Juan, mga kapatid, bumagsak yung 5 na yon. Nakita niya. Tama? Patay na yon. Sino ang sumunod? Si Constantine. Dahil ito yung merong ginampanan para ang daigdig ng kakristyanuhan, mga kapatid, ay lalong gumulo. Alam niyo ba yun? Lalong gumulo. Si Diocletian at saka yung sumunod sa kanya, kumitil lang ng buhay yan eh. Pero wala silang kinalaman sa spiritual matters. Wala silang alam. Hindi nila pinakailaman yon. Ang nakailam niyan, walang iba, si Constantine. Kaya pinakamalala, pinaka-prominenteng tao itong si Constantine kumpara kay Diocletian. Pero kung 7 church ages ang pag-uusapan, may ginampanan si Diocletian sa 10 days Great Tribulation period. Second church age yon. Naintindihan niyo sinabi ko? Second church age. Dito, yung kaganapan dito, may tinarbaho si Diocletian yan. Pinagpapatay yung mga Kristiyano. Yung karamihan na masusumpungan. Pero pagdating dito, mga kapatid, mas malala ang tinarbaho ni Constantine the Great. Kaya, he is the one is. May kaugnayan lagi sa politika at sa religious ang nangyayari. At siya'y nag-iisa, solo emperor, lagi. Tama? Kasi sa panahon ni Diocletian, 4 silang emperor dun eh. Sabi sa amen? 4 sila. Samantalang si Constantine, solo niya ang emperor. Tama? Kaya nga, there are 7 kings, 5 are fallen, and 1 is, and the other is yet to come. Isa lagi. Tama? Hindi po pwedeng ilagay sa listahan mo yung 4 na hari. Wala namang 4 na hari na itinala ang Biblia eh. Laging isa lang yan, kapatid. Para hindi tayo malito. Kaya nga, merong scribe na nauna na. Tama? Sabihin natin si Brother Jackson, siya nagturo niyan eh. Isang apostoles yan. 5 kings. Yun nauna. Pero nahulog yun. Sino yan? Yung 5 good emperor. Tama? Tapos amen? And 1 is, meron dumating. Pagkatapos nun, mga kapatid, walang iba, si Constantine the Great. Isipin mo ba naman paghalu-haluin yung paganismo at Kristyanismo pag hindi sumakit ang ulo mo. Hindi mo na alam kung sino yung totoo dyan. Tama. Alam mo, malupit yung ginampanan niya ni Constantine kasi Satan seat yan eh. Alam niyo ba yung Satan seat? Ha? Basa nga tayo. Balikan na lang natin itong Revelation yun. Chapter 2. Ayan. So, nagsimula ang 7 churches, nagsimula sa Ephesus, pero model church ito, tama? Shall we say amen? Kaya lang, sabi nga ng Panginoon, iniwan mo. Bagamat modelo siya, iniwan mo ang una mong pag-ibig. So, pumasok ang second church age.
Verse 8, chapter 2, verse 8 ng Revelation. And unto the angel of the church in Smyrna. Ibig sabihin, pag yung salitang Smyrna, ibig sabihin, may dakilang kapigati ang darating. Tama? Kasi Mart Ano yan? Pa-imbalsa mo sa patay yan Mir. Masaklap, mga kapatid. To the church in Smyrna, write, these things said the first and the last, si Kristo mismo, mga kapatid, which was dead and is alive. Shall we say amen? I know thy works and the tribulation and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are synagogue of Satan. So marami na dito naging mapagkunwari na, para lamang mapasok yung pagiging Nicolaitans, mga kapatid, o Nicolaiti, para magkaroon ng power sa iglesia, mga kapatid. Inaangkin nila, Hudyo rin kami, Hudyo rin ako, para pagpasok nila sa simbahan, ilalagay sila sa magandang upuan. Tama? So maraming ganon, mga kapatid. And are not, pero hindi. Alam niyo ito. Nag-aangkin yan na may lahi siyang Hudyo. Alam niyo ba yun? Ayan yan. Dumuduktong lang. The blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are synagogue of Satan. Alam mo, yung minanang trono nito, dito muna yan. Doon nanggaling. Sa Red Horse. Pumatay sila ng pumatay dyan, ng mga mananampalataya, mga kapatid. Then, pagdating ngayon ni Constantine the Great, ituloy ko muna pagbasa na. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Dito yun. Sa kamay ni Diocletian at nung Glaceros ba yun? Hindi ko na naalala, no? Glacerius, gano'n Glacerus, yung sumunod sa kanya. Mga kapatid, ang higpit dyan. Pero naputol agad yun dahil paglitaw ni Constantine the Great, Edict of Milan agad, niya yun, na ang mga Kristiyano, huwag nating papatayin, kundi sila'y isa na sa ating pananampalataya. Yung pinag-isa nga, yung paganism tsaka yung Christianism, pinag-isa ni Constantine the Great. So ituloy ko lang muna, itong yung church ages ito yung comment ng Panginoon sa kaiglesia-hanan. Dito tayo sa second church age. I know the works and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. So nandun na, mga kapatid, yung sinagoga ni Satanas nandun na. Fear not of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. So susubukan ang pananampalataya nila dito. Be thou faithful unto death. Hindi sinabing be faithful so that you maybe someday may be released. Hindi. Be faithful unto death. Diretso na agad sa kamatayan Tama? Ang puhunan mo lang, maging faithful ka lang. And I will give thee a crown of life. Natrap na sila dito ng kaaway, mga kapatid. Yan. Yung martyrdom. Dito. Dito yan. Sa panahon na yan, mga kapatid.
He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcome shall not be hurt of the second death. Death pa rin. Tama. Ibig sabihin, mapalad pala tayo. Malayang-malaya tayo nagpupuri sa Panginoon, samantalang sila sa panahon nila, mababasa mo ang komentary ng Panginoon Death, 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 death. First death, second death. Tribulation, mga kapatid. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not hurt of the second death. Sa 12, unto the angel of the church in Pergamos write, these things saith he which hath the sharp sword with two edges. Mga kapatid, ang problema kasi dito, yung sword of the Spirit ay unti-unti nang nagdidilim. Tama? Kaya nga, sa kanyang sulat, mga kapatid, ng Panginoon, said he which hath the sharp sword with two edges. Ibig sabihin, siya pa rin ang prioridad. Siya pa rin yung, ang tawag dito, Brother Johnson, siya pa rin yung basihan ng pananampalataya. Tama? Shall we say amen? Hindi yung sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ganito ni ganire. Kaya nga yung mga iskribo na yan ang tinuturo sa atin, bumalik sa Biblia Tama? Shall we say amen? Pinababalik tayo sa Bible. Kasi sila nga nagkakamali rin miski yung propeta nga, Brother Johnson, di ba? Shall we say amen? Marami nga natisod kay Brother Jackson sa 2004 and a half Di sana nagbasa sila sa inside pages. Baka nabasa nila yung 2035. Baka magsitibay pa. Tama? Amen. I know thy works. Sa Pergamian Church, mga kapatid, ito, Pergamos. Ito po ang minister sa panahon na yan, si Martin, isang sundalo, kung di ako nagkamali, Martin, tama ba? I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is. Sa third parable pala nakaupo si Satanas Yung luklukan niya, tama? Dito? Sino nandyan? Mga kapatid, diyan na naghahari si Constantine. Tama? Shall we say amen? Constantine the Great. Isang, lang siya, yung tawag dito, isang anak-alakan ng hari ni Diocletian hanggang sa na-train siya hanggang sa siya na po, mga kapatid, sa kanyang gila sa tapang ay nailagay siya sa luklukan at hanggang gamitin siya. Nino? Hindi ng Panginoon kaaway ang gumamit sa kanya Tama? Di ba? Sabi dito, I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is, nandoon ang luklukan ni Satanas. Alam niyo si Satanas ay good and evil. Tama? Shall we say amen? Good and evil si Satanas. Hindi ba yan ang kinain ni Adam ni Eve, di ba? Shall we say amen? Knowledge of good and evil. Si Satanas yun, yung kanyang utos, yung kanyang turo. Ha? Satan's seat.
Kapatid, anong ginawa ni Constantine? Pinaghalo din niya yung masama at mabuti sa panahon niya. Tama. Sino yung mabuti? Yung Kristyanismo. Anong inalo niya? Yung pagano, pinag-isa niya. Shall we say amen? At nagtayo siya ng council, Nicaea Council, diyan na nabuo ang turo ng Trinitarian. Yung mga Trinitarian, mabubuting tao yan. Kaya lang yung turo nung nakaupo doon. Shall we say amen? Even where Satan's seat is, and thou holdest fast my name, and has not denied my faith. So, pinanghawakan pa rin nila. Tama. Shall we say amen? Even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelling. Or Satan dwells. Mga kapatid, sino yan? Sa katauhan ni Constantine the Great. Tama. Dahil pinaghalo na naman ang good and evil. Tama. Shall we say amen? But I have a few things against thee, because thou hast dared them that hold the doctrine of Balaam. Sino ito? Yung mga pare. Namemera yan eh. Pag Balaam spirit, namemera yan. Who taught Balak? Sino yan? Constantine the Great. Who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel? So, paano mo mapapaniwala sa doktrina mo si Israel? Tama ba? Israel believe in one God. Tama. Ikaw ang turo mo, tatlo eh. Tatlo ang Diyos mo eh. Paano mo mapapaniwala sa Israel? Yan ang ibig sabihin nito. Who taught si Balak, si Balaam may doktrina, tinuro niya kay Balak na ikinatisod ng mga anak ni Israel. Naintindihan natin? Ano yung aral na yon? Trinity. Dahil yun ang pinaka-main doctrine na binitbit ni Constantino. And later on, ipinamana na nga dito, no? Alam niyo yung mga simbahan na iniwan ni Constantine the Great, kung sino nagmana? Alam niyo kung sino nagmana? Ito. Gumawa sila ng peking kasulatan. O peke, o totoo. Basta't may kasulatan na sila ang tagapagmana ni Constantine the Great. Alam niyo ba yon? Yung mga simbahang itinayo ni Constantine the Great, siya po ang nagmana. Sa sa Eastern Rome, siya ang nagmana. Mga anak, mga kapatid. Even where Satan's seat is, and hold fast my name, and has not denied my faith. So may ilan na naninindigan. Even in those days wherein Antipas was my martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth. But I have a few things against thee, because you hast dared them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols. Libadura na yan, mga kapatid. Tama? Shall we say amen? And to commit fornication. Di ba yan nangyari kay Eve? Tama? Tama? Nagkaroon ng fornication sa panahon na yan, mga kapatid. So, ayan ang trabaho ni Satanas sa mga simbahan sa panahon na yan. And sa 15, so hast thou also them that hold the doctrine of Nicolaitans. So, ito na. Na-control na ang simbahan.
Oy, sa akin kayo mananalangin, ha? Huwag ka muna kayong didiretso sa Diyos, sa akin muna. Diba? O, teka muna. Pupunta muna ako dun sa box. Ikumpisal mo sa akin lahat ng kasalanan mo para mapatawad kita. So, gano'n na nangyari. Ang tiwala na ng mga tao noon sa panahon na yon doon sa man in the box. Magkukumpisal sila doon, sasabihin lahat ng kasalanan nila, mga kapatid. At hindi didirekta doon sa ating Panginoon. Sa 16, repent or else I will come unto thee quickly and I will fight against them with the sword of my mouth. Ano yan? Yung salita ng Panginoon. Pagdating dito, nakita natin, dumilim ng dumilim, Brother Johnson. Kaya nga ang tanong natin, pagdating ng mga reformador, sila mismo naghatakan Pag inisa-isa natin yung kanilang mga doktrina, may portion na naghatakan sila, pero may portion na nagkakasundo sila. Kaya yan, yung mensahe ng ating scribe sa panahon natin, isa sa scribe, sabihin na natin. Balikan ko lang, kasi hahaba tayo, baka abutin tayo ng oras. Hindi ko lang paabutin ng 2 o'clock, konti na lang po. Balikan lang natin yung Matthew 13. Ito po yung grain of mustard seed. Ito po yun. Pergamian Church. Na nag-cling po doon sa punong kahoy na yon. Nang lumaki ang binhi at naging kahoy, mga kapatid, ay doon po sumampa ang mga ibon ng kakristyanuhan. Kaya nga ang daming ibon ngayon diba? Sabi si Amen? Hindi mo na malaman kung sino ang totoo sino na nagsasabi ng totoo sa kanila. Pero ang katotohanan, pumunta ka doon sa pinakakonti. Yung mga may takot sa Diyos at sa kanyang salita, doon mo makikita yung tunay na ibon. At hindi basta ibon, mga agila ng Diyos yun. Tama? Mga agila ng Diyos yun. Kukunti lang sila, hindi sila marami. Then ano nangyari? Yung next parable, the parable of woman sa verse 33, mga kapatid, chapter 13, verse 33. Ito, mga kapatid, naghari na ang RCC. Sabi siya, amen? Kasi binana niya na yung trono ni ni Constantine Tama. Ayaw, umupo na. Mga kapatid. So, gano'n na nangyari. Mga kapatid, siguro ituloy ko na lamang ito, mga anak, para hindi naman masyado dahil mahaba pa naman. Kaya nung naghahari siya, panahon naman na ikinilos ng Panginoon ang mga reformador. Amen? At dahil Dead Church, Dark Ages, yan nga ang tanong, Brother Johnson paano ka makakapagtalitaw ng bride sa kapanahunan yan? Sabi si Amen. Paano ka, pag sinabing bride, wise virgin yan Tama? Hindi mo dadatnan ang matatalinong birhen sa end time denomination na naghahatakan. Wala doon yung bride. Tama? So, ganoon din sa panahon na yan ng Reformation period na may kanya-kanya silang tinatayuan, bagamat katotohanan naman yan. Hindi lang talaga pure word yung inihasik. Tama? Partially. Parang ma-survive lang hanggang sa dumating ang Polynesian message na dala ni William Marion Branham, pero hindi pa rin ganun kadali
pollination message nga, pero nandun pa rin yung hangin, Brother Johnson eh. Tama. Kasi yung pollen, hinahangin yun. Babagsak doon sa corn para mag-germinate. May hangin pa rin. Tama. Ano yun? Hangin ng mensahe. Kaya kung hindi ka magbabantay, tama. Kung hindi ka magbabantay, malabo sa rapture. Sabi si amen, mga anak, mga kapatid. So, napaka-importante, mga kapatid, mga anak, yung pagbabantay. Mag-update tayo lagi. Huwag puro trabaho. Huwag puro kung saan-saan tayo. Matuto tayong lumagay sa sulok. Mag-meditate ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Sabi si amen? Yun nga, sabi ko sa inyo, experience ko lang. Medyo gumanon lang yung kaisipan ko. Kaya nga, para sa akin, mas gusto ko na natil doon sa kwarto kasi talagang klaro eh. Klaro. Dahil yung mga ibon sa himpapawid, tinutuka. Tama. Sabi sa amen? May ibon, tumutuka yan. Pagkaraka ano ba yun? Ano ba yun? So, pagka ganun ang sitwasyon mo, inagawan ka ng papahayagan, baka pagdating ng araw, naubos yung binhi eh. Fully virgin labas mo. Hindi ba? Sabi sa amen? So yun, magpakatalino tayo mga anak, mga kapatid, dahil yan ang hinahanap. Yan ang hinahanap ng Panginoon sa ating mga nag-iintay sa Kanya. Tama? Magbantay nga kayo, magpakatalino nga kayo, sapagkat hindi nyo nalalaman ang araw niyang oras na aking pagparito. Sabi si amen? So yan ang orasan natin si Israel. At yung mga kaganapan dyan, yan ang orasan natin. At yung banal na kasulatan na hindi po tayo mamimihasa ng pag-reject o pagbabaliwala. Sabi si amen? Sige po, hanggang dito na lamang at tayo magpasalamat sa maiksing oras. Ama namin banal at makapangyarihan sa lahat. Muli minsan pa nagpapasalamat po kami, Ama, na minsan namin napakinggan ang mga salita at ang pahayag ng mga parabola at ng 7 iglesia, Panginoon, na siyang masasabing bagong mensahe ayon sa kapanahon ng ito. At maraming salamat sapagkat may mga bago at higit na bago